strong. Patuloy na lumalakas ang modernisasyon ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa isang mahalagang pag-usbong, siyam pang Iveco Guarani 6 Armored Personnel Carriers, APS, ang kasalukuyang bumabiyahe mula Brazil patungong Pilipinas. Umalis ang barko mula sa pantalan ng São Paulo noong Agosto 10, 2025 at inaasahang darating bago matapos ang buwan. Bahagi ito ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, RAFP, sa ilalim ng Horizon 2. Bagaman formal na nagtapos ang Horizon 2 noong 2022, ang paghahatid ng mga sasakyang ito ay naantala ng 3 taon dahil sa mga hamon sa pagbili at logistic. Isang sitwasyong karaniwan sa pandaigdigang defense procurement. Hindi basta-bastang troop carrier ang Guarani. Dinisenyo ng Iveco Defense Vehicles kasama ang hukbong katihan ng Brazil. Ito ay isang modernong, modular, at lubos na adaptable na 6 platform. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 18 tonelada, may kakayahang magsakay ng hanggang 11 tauhan kasama ang driver, at may Stanag Level 2 ballistic protection laban sa putok ng maliliit na armas at piraso ng artilyerya. Maaari rin itong i-upgrade sa Level 3 para sa mas mataas na proteksyon. Isa sa mga natatanging kakayahan nito ay ang amphibious capability. May 2 water jets sa hulihan, kaya nitong tumawid sa mga ilog at baybaying dagat ng walang dagdag na preparasyon. Napakahalaga nito para sa Pilipinas, isang bansang may higit 7,600 isla kung saan mahalaga ang mabilis na paggalaw sa iba't ibang uri ng lupain at katubigan. Kagiliw-giliw na ang pagkaantala ng ikalawang batch ng Guarani ay hindi dulot ng paggawa sa Brazil, kundi ng mga patakaran sa export ng Germany. Ilang bahagi ng electronics at fire control system nito ay gawang Germany at kailangan ng espesyal na export license bago maipadala. Karaniwan na itong balakid sa mga modernong sasakyang militar na gumagamit ng teknolohiya mula sa iba't ibang bansa. Upang mapalakas ang kakayahan nito, nakipagtulungan ang hukbong katihan sa Elbit Systems mula Israel para maglagay ng mga advanced system. Kabilang dito ang 12.7 ng Remote Controlled Weapon Station, RCEA, na kayang magpaputok mula sa loob ng sasakyan, may day-night optics, laser rangefinder, at stabilizer para sa tumpak na pagbaril kahit gumagalaw. Mayroon din itong Battlefield Management System, gearless, na mag-ugnay sa mga unit sa isang digital battlespace, nagpapabilis ng komunikasyon at pagpapasya. Para sa ligtas na koordinasyon, may kasamang encrypted communications na nagtitiyak ng malinaw at ligtas na koneksyon sa command centers at kaalyadong puwersa kahit sa gitna ng labanan. Dahil dito, ang Guarani ay hindi na lamang isang simpleng IS, ito ay isang network combat platform na handang isama sa modernong joint operations. Umorder ang Pilipinas ng kabuuang 28 Guarani apps sa ilalim ng Wheeled Yise Acquisition Project. Dumating ang unang batch na may 19 unit noong 2023 at ginamit na sa mga pagsasanay at deployment. Mahalaga ang pagpapalit ng mga luma at pagod na inegatibo 150 komando at simba apps. Sa kombinasyon ng proteksyon, mobilidad, at advanced systems, kayang magsilbi ng Guarani mula sa counterinsurgency hanggang sa conventional warfare. Bagaman wala pang opisyal na anunsyo kung saan ay de-deploy ang mga bagong unit, pinaniniwala ang ilalagay ang ilan sa 1st Mechanized Infantry Brigade o Mechanized Infantry Division sa Central Luzon. Posible ring mag-deploy sa Palawan at Mindanao upang palakasin ang depensa sa West Philippine Sea. Hindi lang panglaban ang gamit ng Guarani. Sa bansang madalas tamaan ng sakuna, mahalaga rin ito sa humanitarian assistance and disaster response, HADR, mula sa paghahatid ng relief goods, paglikas ng mga sibilyan, hanggang sa pagtulong sa mga lugar na nasalanta ng baha o lindol. Sa harap ng tumataas na tensyon sa rehiyon, lalo na sa South China Sea, malinaw ang mensahe ng pagdating ng mga sasakyang ito, nakatuon ang hukbong katihan ng Pilipinas sa pagiging moderno, mabilis, at handa.
Sa pagdating ng ikalawang batch ngayong Agosto 2025, susunod na hakbang ang pagsasanay, integrasyon, at joint exercises kasama ang mga kaalyado tulad ng EU, Australia, Japan, at ASEAN. Mula sa shipyard ng Brazil hanggang sa baybay ng Pilipinas, ang Guarani 6 ay nagdadala hindi lang ng mga sundalo, kundi ng sigasig ng pagbabago,